or to arrest them. Senator Serge, kanina rin po isa sa mga binatikos ni Senadora Santiago, ito pong mga surveys na isinasagawa. Anya yung iba daw ay bayad, anya yung iba daw po ay hindi scientific yung pagkakagawa. Ano pong views nyo dito sa pagsasagawa ng survey gayong hindi pa naman nararating ang hatol ng mga senator judges? Hindi ko alam kung scientific o hindi scientific yung survey na ginawa. I don't know if Senator Santiago knows that. Lahat ho naman kami naniniwala sa survey if it's done by a credible group like SWS, Pulse Asia, TNS, PCRS, ganun, no? And nationwide survey nga, 1,200 lang, di ba? Plus minus 3% na yan. So the accuracy of the scientifically done survey is validated throughout history. Sa Amerika, they have ilang boto doon. We have 45 to 50 million voters here. America is about 150 million voters. They only use 1,200 sampling to get a plus minus 3% accuracy with a 95% confidential rating. So, hindi ho namin alam if it was taken scientifically. But 500 is enough if you did it scientifically. Alright, maraming salamat po, Senator Serge Osmeña, and our resident legal expert, Attorney JJ Atienza. At samantalang Gio, gaya ng ating nabanggit kanina, ay naging maaksyon. Nagkaroon ng fireworks towards the end of day 26 of the impeachment trial. No? We were expecting an early adjournment today, no? Dahil nga mag-rest na nga talaga yung prosecution. At manifestation na lang mula sa prosecution and Senator Alan Peter Cayetano. But this turned out to be an interesting day for all of us. Natapos po itong paglilitis sa pagsa-cite in contempt nitong Senator Judges dito sa private prosecutor na si Attorney Aguirre. At samantala, ang tabayanan natin ang press conference ng defense ngayon. At ilang sandali na lang din, Gio, ay ipapalabas natin ito. I think it's ready now. Panoorin po natin ang press briefing na isinasagawa ng defense team. Withdrawal ng 5 impeachment articles, hindi lang simpleng withdrawal, dapat amendment nung original na complaint yung gagawin. Anong stand po? Maganda yung katanungan mo, no? Pero ayoko siyang bigyan ng sarili kong opinion dahil yan ay opsyon ng prosecution. Pero bayaan mong ilatag namin kung ano nakalagay sa batas. Ang una kasi, may mga nagbibigay ng opinion na una, dahil 188 daw ang pumirma ng impeachment complaint, ay dapat alam nito at may consent sila. At dahil dito, ito ay magiging amendment. At dapat rin dito, ito ay babalik sa House. Pangalawa, ang pangalawang opinion naman na inilalatag is dahil daw this will amount to an amendment, kailangan ng agreement or consent ng husgado. Whether it be a civil or a criminal case, kailangan daw ng consent, okay, or ng approval ng husgado. Bakit napaka-importante nito? Depende sa paraan ng pag-atras nila, kung withdrawal ba ito, nangangahulugan ba na dapat pa kami magpresenta ng ebidensya sa iba pang artikulo, or pag sinabi nilang total waiver ito, 3 na lang ba ang kinakapitan nila? At dahil dito, 3 na lang ang patutunayan naming artikulo. So itong mga bagay na ito ay sabi naman nila, gagawin nila na maliwanag. Yan ang commitment nila sa Senate President. Magsasubmit sila ng isang dokumento na ipapaliwanag ito na maayos. So iiwan ko muna doon. Ayoko magbigay ng observation namin kasi baka mamaya we will trigger something eh. We don't want to preempt the action that they will take. Ibig sabihin, sir, di pa natin nade-decide kung magpapresent tayo for all 8 or just the 3. Wala pang ganong, di pa umaabot sa ganong point. Well, we are prepared to present all our evidence for all the 8 articles. But, you know, it will entirely depend on how the prosecution would like to rest their case, no? And how they want to word, would this be a withdrawal, amendment,
discharge, termination, depend, no? It depends kung anong gusto nilang gamitin. At meron pa kasi silang, I think, notice or motion that they would be filing. So, alam niyo naman ho kami sa depensa, magre-rely ho kami kung paano ho nila ihihinto or iti-terminate yung presentation ho nila ng evidence. So, we are ready for 8. If they will really drop the 5 articles, we welcome the 3 articles, and by March 12 we are ready to go. Ayun po, sir. So ano po yung pinaka-benefit po sa inyo nung rest period po? Siguro ako muna. Well, una-una, we can rest our minds, rest our souls. Diba? We can have enough time with our families. We can go back to work. But other than that, it's really preparation. Because it will be... Napanood po natin ang bahagi ng press briefing na isinasagawa ng defense team at sa pagkakataong ito kasama po natin isa sa mga miyembro ng prosecution panel, Congressman Reynaldo Umali. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo, Karen, Gio, and... Cathy po. Karen. Cathy, JJ, no? Okay, Congressman Umali, ano pong masasabi nyo sa mga pangyayari ngayon? Huling araw na po ng prosecution, nag-manifestation, nag-rest ng case, ngunit may na-cite pa po for contempt. That is very unfortunate, nakakalungkot dahil sana hindi nangyayari ito. Especially ang involved dito is a private prosecutor who is under our control and supervision. Of course, whatever their acts are will also affect us somehow, ano? Kanya buti na lang at kanya saludo ako sa presiding officer for his statesmanship, for his proper handling of the issue. But then tulad nung naging ruling, importante na ika nga ma-maintain ang respeto sa korte. Kanya yun ang na-cite for contempt yung kasama namin. Congressman Umali, sino po ba yung directly nag-handle or nag-supervise dito kay Attorney Aguirre? Sinong public prosecutor po? Eto, dahil Article 7 and Article 1, they're connected. I think it should be Congressman Dasa and Congressman Nery Colmenares. Silang dalawa. Sa pagkakakilala nyo po dito kay Attorney Aguirre, ano po ba yung karakter niya? Well, actually, first time ko siyang na-witness na ganyan, ano? And yun na nga yung sinasabi ko, alam mo, we're nearing our twilight years already, and pag ganito na ang sitwasyon, medyo tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo, ay mahirap yung nasa-subject ka ng ganong humiliation. Kaya ako, not that yung kanyang aksyon ay aking inaayunan, pero nangyayari talaga ito, lalo na sa mga ganitong pagkakataon na medyo may edad-edad na yung mga tao. Kung nangyayari sa akin yun, hindi ko rin masabi kung anong magagawa ko eh. Pero Congressman, paano po nasama si Attorney Aguirre as one of the private prosecutors? Well, they are volunteer lawyers and yun sa meron silang article na or sub-articles na ipe-present, and he is one of those who volunteered. Hindi ko lang alam masyado because he is under si Congressman Dasa and Congressman Colmenares. So sa pagkakataong ito, tanggal na po ba siya sa inyong team? Pag-uusapan namin yan, but I guess we cannot do otherwise, especially in the light of the citation for contempt. Ano? And kanina, actually, I was one of the cooler heads who intervened and brought him out. No? Tama-tama, malaki kasi ako para akong bouncer. Kaya, and in fact, it came from him na sabi niya, I will withdraw as private prosecutor because of course he does not want to also jeopardize yung aming position because as a rule in any litigation the first rule is never antagonize a judge.
Pero Congressman, it brings to light nga po yung mga kaganapan ngayon on how the senator judges are treating the prosecution and defense and yung maging response din ng defense sa senator judges. Ano po yung naging usapan ninyo on the short break ukol dito sa mga pangyayari? Na kanina may pina-strike off the record pa pong words from one senator judge. Yes, correct. Kasi nga, siyempre, yun lang ang nananaig sa amin na we don't want to antagonize the court or confronting the court with those things, no? And siguro tinatanggap na lang namin sometimes kahit hindi talagang katanggap-tanggap, pero tulad nung ginawa ni Congressman Rudy Fariñas na hiningi niya ipa-strike out yon because I'm sure he got affected by it in the same way as I was also affected. But alam mo, yung magaling mangusap ng ganyan si Rudy Fariñas, and I think yung respeto even by the senator judges of Congressman Fariñas is also there. Kanya yun ang maganda nun, na kailangan i-handle mo yung situation properly so it will not get out of hand. Congressman Umali, balikan po natin itong puntong ikinagalit ni Senadora Miriam Defensor Santiago in the first place. Ito daw pong pag-make nyo ng reservations, gayong nire-rest na ng prosecution yung kaso. In actual practice daw po, hindi ito ginagawa. Bakit po ba napagdesisyonan ito ng prosecution? Yun ang nais ko ring i-explain yun. Kanya nga itong impeachment case is a sui generis proceeding. Kanya kakaiba ito, hindi ito katulad ng korte. Kanya nga kanina, napakaganda ng explanation muli ng ating presiding officer. Nung sinabi niya, yung amendment will not apply in this particular case because there is no appeal to the ruling of the impeachment court. Kanya nga ito yung sinasabi ko, this is sui generis, this is not akin to criminal, nor to civil, nor even administrative. If you were to ask me, I think this is more akin to an administrative proceeding like what had happened to this court interpreter who was removed through an administrative case because of failure to disclose a particular income and business interest in his SALN. Okay, maraming salamat po Congressman Reynaldo Umali. Samantala, mamaya-maya lamang ay makakasama natin Gio, ang isa sa mga senator judges, para hingan siya naman ng kanyang mga saloobin tungkol sa mga pangyayari ngayong araw, pati rin yung insights niya tungkol dito sa mga naganap na pag-move ng prosecution dito sa pagsara nila o pag-rest nila ng kanilang case. So nakita nga rin natin yung hindi lamang on the last day talagang end with the bang itong prosecution sa mga pangyayaring nagaganap. At nasabi nga ni Congressman Umali na formally magwi-withdraw na bilang isa sa mga private prosecutors itong si Attorney Vitaliano Aguirre. And I think it was very gentlemanly on his part for Congressman Fariñas to have apologized in behalf of the prosecution. Matatandaan po natin na parang alam na alam o gamay na gamay ni Congressman Fariñas itong decorum o proper decorum pagdating sa courtroom. Natatandaan po natin na dati po ay siya rin ay nag-apologize nung medyo masaling niya ang feelings ng isa sa mga senator judges. Samantala, Gio, kasama po natin mga kaibigan, Senadora Coco Pimentel. Welcome back po, sir. Salamat, Cathy and Gio. Good afternoon, Salamat Senator. po nanonood.